Wala may applicable sa pagkakang na assassin. Kay report naman yung may leads na po dun sa alleged assassin. Nalaman na po natin ang pangalan ng agent na naka-assign dyan. At tuloy-tuloy po ang investigasyon. Sir naman. Ito pa yung nakakagulat. Alam nila by name, pangalan. Alam nila yung pangalan. Pero ini-investigate. Siyempre, kailangan sigurado. Ano pa hong isa? Dalawa yung pasabog ngayon eh. Pangalawa hong pasabog. Alam na ng DOJ kung sino ang hitman na kinuha ni Sara Duterte. Alam na daw nila by name. Oh my God. Alam na nila ang pangalan. Tukoy na raw nila. At iimbestigahan na lang daw. Grabe, no? Ang bilis, no? Well, may mga secret-secret sila kung paano nila ginagawa yan eh. In-announce yun kanina nung spokesperson ng DOJ. Panoorin natin mga Ojero kasi nagulat ako eh. Nagulat ako guys. No sinabi, tukoy na raw nila kung sino. Ang bilis. Wala pang 1 week. Kilala daw nila by name. Nakakaloka. Sir, wala may applicable sa pagkakang na assassin. Kay report naman yung may leads na po dun sa alleged assassin. Nalaman na po natin ang pangalan ng agent na naka-assign dyan. At tuloy-tuloy po ang investigasyon. Sir naman. Narinig niyo yun, guys? Narinig niyo? Ulitin ko, just in case hindi niyo narinig. Tignan niyo ha, ito yung tanong. May leads na po ba kayo sa assassin na papatay kay President Bongbong Marcos? Ito sabi. Sir, wala may applicable sa pagkakang na assassin. Kay report naman yung may leads na po dun sa alleged assassin. Nalaman na po natin ang pangalan ng agent na naka-assign dyan. At tuloy-tuloy po ang investigasyon. Sir naman. Holy cow! My goodness! Ulo! Kilala na siya, guys. Ito pa yung nakakagulat. Alam nila by name, pangalan. Alam nila yung pangalan. Pero ini-investigate. Siyempre, kailangan sigurado. Kailangan kasi open shot case. Kailangan sureball. Oo. Alam na nila, guys, kung sino yung agent. Kung sino yung hired hitman. Diyos ko, kinakabahan na si Sara Duterte nito. Kung ako kay Sara, kakabahan na ako. Kasi, my goodness, ang bilis. Baka kaya sila nakabuo ng kaso na Anti-Terror Act. Baka kasi related doon sa agent. Ano ba sinabi niya? Tapos ito. Let me tell you that because you are preempting what we want to announce in a formal manner after due process. Kanina po tayo unang araw pa lang po ginawa na po natin ang dapat. Nung nalaman natin ang pagbabanta na yan, we have already engaged the intelligence community on this matter. But these are things that you should not ask. You should allow the government agencies, specifically the law enforcement agents, to do their work first. Hindi po tayo dapat magmadali dahil po yun nga ang sinisiguro natin, tamang ebidensya. At meron to, tama po yung sinabi ko kanina, na tinukoy na po natin ang isang task force sa NBI na tutugon dyan po sa bagay na yan. At this will be, I will reveal to you something very important, this will be a whole of government approach. Hindi po limitado yan sa NBI, hindi po limitado yan sa Department of Justice, hindi po limitado yan sa Philippine National Police. There, we will tap all possible government agencies for this purpose because we want to get to the bottom of the truth and we will do what is required of us in order to assure that everyone is protected by the law equally. Not only because the president is the one involved here, but this is a fight to show that no one is above the law and accountability is within our institution. We can exact accountability based on the present legal framework and institutions. Sir, doon naman po sa... Oh no, all of government. Yari si Sara dito.
Mukhang makikita natin ang Vice President na biglang lilipad papuntang China. Kung hindi China, sa Germany. Tama po ang ginawa ng ating DOJ na hanggang doon lang ang kanilang sinabi. Good job, natuto na po ang ating DOJ. Kasi nung before, kapag may mga high-profile cases, talagang press con dito, press con doon. As in, bato ng impormasyon, ganyan. Imagine, DOJ, mga prosecutors nandyan. NBI, mga investigadoran nandyan. PNP, mga enforcers ng ating batas. So, syempre, may mga investigador din silang sarili. May CIDG sila, Care of General Torre. Meron pa, AFP, may sarili silang Army Intelligence. Kung, di ba, kung sino yung mga posibleng mga agents. Agent or slash agents ni Sara Duterte, di ba? Could be anyone. Yari si Sara Duterte dito. Ang hirap lusutan nito, Sara Duterte. Sobra. O NICA pa pala, NICA. National Intelligence Coordinating Agency. Grabe. Ano to? Alam niyo mga kotsero, and si Sara Duterte has no right. Wala ho siyang karapatan na sabihin na siya ay pinagkakaisahan ng gobyerno. Bakit? Kasi capable siya eh. Capable siya of executing the kill order. Kayang-kaya ho niyang gawin yan. Meron ho siyang kakayanan, meron ho siyang impluensya para baliktarin ng kwento, meron ho siyang mga maraming supporters na hindi ho natin alam kung ano ang status ng pag-iisip. Baka mamaya, meron dyan na isa na baliw-baliw talaga eh. Gagawin ng lahat para sa mga Duterte kahit mamatay siya. Kahit buwis buhay. Hindi ho natin alam eh. This is a real threat. Legit ho ito na pag nabanta, hindi ho ito joke talaga. Nung sinabi ho ni Sara na meron siyang kinuhang ahente o meron siyang kinuhang assassin para patayin ang presidente, ang first lady at ang speaker, house speaker, at sinabi doon, no joke, no joke. Ay, hindi ho talaga joke to. Hindi ho talaga joke. Kasi kaya talaga niyang gawin. And ito, sa akin ito yung medyo nakakatakot. Sa pananaw ko lang ho, na tayo po, dapat ho natin pag-ingatan. Lahat po tayo, mga Pilipino, kahit mga DDMs, pakinggan nyo to. Matakot din kayo dito. Sana maisip to ng mga utak nyo. Ang sagot ng partido ni Sara Duterte, kapag inaresto siya, si Sara, get ready to rumble. Ganyan talaga ang pag-iisip. Ayaw nyong daanin sa proseso ng ating mga batas. Sa bagay, kay Kibuloy nga, kinonsente nyo. How much more, Sara Duterte? Wag ho tayong ganito mag-isip. Kahit sino ang partido, mapaloyalista, mapapro-admin, mapakakamping, mapa-DDMs. Wag ho tayong ganito mag-isip. Wag ho nating kalimutan, mga kotsero, wag ho nating kakalimutan na tayo po, mga hampas lupa, tayo po ang tatamaan nitong get ready to rumble nito ni Bato de la Rosa. Tayo ho ang tatamaan yan. Buhay ho natin ang tatamaan yan, mga kotsero. Our way of life will be affected by that get ready to rumble ni Bato de la Rosa. Hayaan ho nating magbakbaka ng mga politiko, wag na ho tayong makisama. Let them do it on their own. Wag nyo hong kalimutan, mga kotsero. When the elephants are fighting, it is the grass that is trampled. Tayo ho yung grass. Anong gagawin nila? Pag nag-issue ng arrest order, ilalabas nila yung kanilang mga private army? Maggegera kayo sa Davao? Gagawin yung parang Marawi ang Davao City? Kaninong buhay ang maapektuhan? Hindi naman yun sa politiko eh. Magtutuloy-tuloy ang buhay niyan. May mga pera yung mga na yan eh. May mga pera yan. Tayo ho, mga kotsero, araw-araw ho tayo nagbabanat ng buto para lang makakain ng pamilya natin. Pag nagkaroon ho ng gulo yan, tingin nyo ho, makakapagtrabaho kayo? Makakapaghanap buhay ho kayo? Wala akong makakapaghanap buhay. Damay-damay tayong lahat. Gutom tayong lahat. We cannot afford a civil war dito po sa punto ng ating buhay. At any point of our lives, kahit sa mga apo natin in the future, we cannot afford a civil war. Let's just learn from the lessons of other countries who have undergone their own civil wars. Matuto na lang ho tayo sa kasaysayan ng ibang bansa na dumaan sa kanilang mga sariling gera. Hindi na ho natin kailangan yan. Kakatapos na. Matatapos na ho yung sa NPA. Kakatapos lang sa MILF, MNLF, dagdagan pa. Wala, hindi ho natin deserve to, mga kotsero. Itong get ready to rumble ni Bato de la Rosa. Bobo talaga itong senador na to eh. Wag nun, Diyos ko, wag nun na ho iboto tong senador na to. Inutil at kalahati talaga.
get ready to rumble. Kayo ba yung maapektuhan? Hindi naman kayo eh. Ano kayo? Nakikipag-wrestling lang kayo sa WWE? Papasok lang ba kayo sa UFC? Magsusuntukan kayo? Kung ganun, walang problema. Sige, go. Magsuntukan kayo, magbakbakan kayo. Huwag nyo kaming dadamay. May mga hanap buhay kami. May mga binubuhay kami. Yung iba sa amin, isang kahig, isang tuka, idadamay nyo pa kami. Napakawala lang hiya nyo.